Meron po tayong mga kababayan dito mula sa Napaco Pequeño at meron silang reklamo tungkol sa paggamit ng ating patient transport vehicle dito sa ating bayan. Madam, ano po yung problema? Hello po, good afternoon. Ako po si Mrs. Jennifer Soriano. Kasi si Mr. ko ay nagda-dialysis ng 3 beses sa isang linggo. Sinabi po kasi ng ambulansya ng Mercedes na hindi daw po emergency cases yung case niya. So, tumawag po kami that time ng transportation ng ambulansya ng Kawayan pa para sila ang magsundo sa amin. So, sabi po nila, tumawag daw po kami doon sa Mercedes mismo. Na although meron po kaming number pero naka-blacklisted na po kami sa kanila dahil nga daw po nasabi sa amin, arugante daw kami at hindi daw po kami hindi daw kami botante dito. Ganun po yung salita nila sa amin. Ang cases po ni Mr. po kasi is nagda-dialysis ng 3 beses, putol pa yung paa niya, stroke. Ang gusto ko po sanang mangyari is tulungan naman po sana nila kami para naman po sana kahit papaano makabawas po sa financial naming pangangailangan. Pwede bang ang batayan ba ng serbisyo ng ambulansya is hindi ka botante, pero naging botante naman po kami dito ng ilang taon. Nakatira po kami ng Napaco Pequeño rin na Mercedes. Kung ano man po sana ang problema nung driver noon dahil lasing sila na nai-report namin kay Mayor that time, gawan sana na naman nila ng magandang paraan yung serbisyo nila. Hindi naman yung ganun na magsusundo ka, alam mong kailangan ka, iinom ka, di ba? Hindi naman sana pwedeng ganun. Opo. Okay, boss, anong masasabi niyo, bossing? Ito po ang masasabi ko dyan. I think maganda po itong pagkakataon para mag-inquire tayo tungkol sa patient transport na services ng ating bayan. Imbitahan natin sila next week. Ilagay natin yan as agenda next week. At tingnan natin ano ba yung estado ng serbisyo natin tungkol sa pagtulong sa ating mga kababayan pagdating sa patient transport vehicle. Tama po ba na mag-deny ka ng serbisyo sa isang kababayan mo porket hindi siya botante dito pero residensya naman siya dito? Or tama po ba na lasing ka kapag ikaw ay nagbibigay ng serbisyo, nagdadrive ng patient transport vehicle? At tama rin po ba na i-block mo yung tao or sungitan mo yung tao or mayabang ka kapag kausap mo yung ang mga pasyente o mga kababayan mo? Tingnan po natin kung ano po yung extent ng ating serbisyo tungkol dyan at ang objective po natin ay mapa-improve natin ang serbisyo natin, particularly sa patient transport sa mga nangailangan nating mga kababayan. Tama po si Madam. Malaking tulong na po yan. Yung transport pa lang ng ating mga pasyente ay malaking tipid na po sa kanila dahil ang hirap po mag-transport. Si Sir ngayon ay tinransfer namin papunta dito sa 2nd floor. Wala siyang paa. At saka kailangan pa siyang buhatin papunta dito sa 2nd floor. Imagine mo po, kailangan mo magrenta ng tricycle, di ba? 350 po. Oo, mahal nun. O, di ba? Ang laki ng bayad. Ang na sana namin. Ang laki na nga ng bayad, pati sa dialysis na nga eh. At parang nandun pa rin ba sila sa PWD list ng bayan natin, madam? Nakakuha po ba kayo ng benepisyo? Oo, meron naman. Meron naman po. Oh, that's good. Very good. So, tingnan po natin yung ating patient transport vehicle. Ngayon po, meron po tayo, I think, from PCSO na isa na patient transport vehicle dito sa ating bayan. At makaka-receive din tayo ng isa pa mula sa PCSO kay Ms. Imelda Papil. Because of her, meron tayong patient transport vehicle. Makita natin yung patient transport vehicle galing sa PSO, nakita dyan sa baba. Bagong-bago. At may mga drivers po tayo para dyan. Kapag merong patient transport vehicle, sinertify ng ating bayan na meron tayong pera panggastos para sa driver at gasolina. Kasi bago ka bibigyan ng PCSO, kailangan mong magbigay ng certification sa kanila na meron kang operating expense that would cover yung maintenance ng vehicle na yon. And that implies na meron sigurong driver at panggasolina, kaya libre po dapat at meron dapat attention na ibibigay kapag merong pasyenteng nangangailangan. Hindi po ba, madam? Yes po. Sige po, panahon na po para improve ang serbisyo ng ating patient transport dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Yay! Para yung mga nangangailangan ng patient transport po yan ha, hindi po emergency transport o hindi ambulansya. Yung sinasabi nila na kailangan emergency para gawin yan, hindi ko po alam. Kailangan ba dapat emergency para i-transport mo ang isang pasyente? Kung makakapagbigay ka naman ng serbisyo sa ating mga kababayan, may driver naman,
at may budget naman para sa ambulansya, sa gasolina, pwede naman sigurong i-transfer, madam, no? Kasi makakatulong ka naman sa kababayan mo. Huwag po nating i-deny ang serbisyo sa ating mga kababayan. Dahil dyan, next week, magkakaroon tayo ng inquiry patungkol sa maayos ng pagbibigay ng serbisyo ng patient transport. Yay! The ball!